Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala man ittaba'al huda. Ang pangalan ko po ay si Junaidi Kader, Sabdani Kader, kalahating Tausug, kalahating Maguindanao. Nakatira sa Mindanao at saka nakatira sa Davao City. Yun ang aking pangalan. At katotohanan, ayon nga sa sinabi na born Muslim. Wallahi lazim, kung titignan mo ang hadis, lahat tayo ay born Muslim. Totoo lang. Pero dahil sa nakasanayan ng mga tao, na kapag ang pamilya mo ay galing sa Tausug, galing sa Maguindanao, Maranao, at iba pang mga tribo na kinikilalang mga Muslim ay sabi nila born Muslim, pure Muslim. Wallahi lazim, mga kababayan, mga magulang, mga kapatid, kung titignan mo yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitr. Ibig sabihin, lahat ng ipinanganak ay pinanganak siya na sa kanyang fitr. Sinabi ng mga ulama, ibig sabihin ng fitr ay Islam. So ibig sabihin, lahat ay pinanganak na Muslim. Kung titignan mo ang hadis na yun. Kasi kung bakit, paano naging Muslim? Ibig sabihin, pinanganak tayong original, ibig sabihin ng original natin ay Muslim. Bakit? Sino bang inuno natin? Di ba si Adam alayhis salam? Huwag yung sabihin Kristiyano siya, subhanallah. Ibig sabihin, kung babalik ka doon sa pinakaninuno, si Adam alayhis salam, ibig sabihin, magiging isa tayo, isang Muslim. Allahu Akbar. Pero sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kanyang dugtong ng hadis na yon, wa yu'rabu lisanuhu biwalidayhi. Ibig sabihin, magbabago lang ang kanyang pagsasalita o di kaya ang kanyang paniniwala. Depende sa kung sino yung kanyang kinalakihan. Ibig sabihin, kahit Tausug ka pa, kung ang nagpalaki sa iyo ay Kristiyano, magiging Kristiyano ka. Wallahi lazim. Kasi yun ang sabi sa hadis. At saka malino yun. Kitam? Kaya nga, yung sasabihin natin na ako, pure Muslim ako, Allahu Akbar, siya mistiso. Paano naging mistiso? Yung nanay niya Christian, yung tatay niya Muslim, kaya mistiso. Wayada billah. Ano yan, pagkain? Ano yan, manok, di ba? Manok, mistiso dirasa, saka mistiso talisay. Walang ganun. At wala kang mahanap sa mga katuruan sa aklat ng Islam na kung saan ay pwedeng maging, ang reliyon ay magiging mistiso. Hindi. Isipin natin ha, isa lang, totoo at saka hindi totoo. Hindi pwedeng maging totoo at saka hindi pwede. Wallahi lazim. Hindi pwedeng pagaluin ng pagkain at saka tae. Sinong gustong magpagalo ng pagkain at saka tae? Hindi pwede, di ba? So kaya ang tae, ang pagkain. Ibig sabihin, pag Muslim, Muslim. Pag hindi Muslim, hindi Muslim. At hindi ang pagbabasihan ay ipinanganak siyang Tausug, ipinanganak siyang Maguindanao, etc. Ang pagbabasihan dito, ang paniniwala. Ang paniniwala, mga magulang, mga kapatid at mga kababayan. Paano naging ganon? Example, si Musa alayhis salam ay hindi siya Tausug. Hindi siya Tausug. Hindi rin siya Maranao. Pero paano siya naging Muslim? Dahil sa kanyang paniniwala. Si Ibrahim alayhis salam, ganon din, hindi din siya Tausug. Hindi din siya Maranao, etc. Pero paano siya naging Muslim? Dahil sa kanyang paniniwala. Si Isa ibnu Maryam, o mas kinikilalang si Jesus Christ, hindi siya Maguindanao, hindi siya Tausug, at iba pa. Pero Muslim siya, bakit? Dahil sa kanyang paniniwala. Ibig sabihin, mga magulang, mga kapatid at mga kababayan, hindi pala pagbabasihan ang isang pagiging Muslim ng isang nilalang, isang nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang tribo,
Dahil sa marunong siyang magsalita ng lingwaheng tausog, marunong mag-Muslim, hindi ganoon. Ibig sabihin dito, yung kanyang paniniwala. Ganon yun. Kasi kung pagbabasihan natin, gaya nga yung sa hadis na yun, kasi yung original natin, Muslim tayo. Kasi yun ang paniniwala natin. Wallahi lazim, mga magulang, mga kapatid at mga kababayan, hindi natin maipagkakait na merong lumikha sa atin. Hindi natin maipagkakait na merong lumikha sa atin. Ang problema lang, hindi natin siya kilala. Ang problema lang, hindi natin siya kilala. Ganun yun. So, si Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin yung tagapaglikha, na kung saan walam yakhlukna hamala bal arsala alayna rasula. Ibig sabihin, hindi tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala upang pabayaan lang niya. Automatic, itcha pwera. Si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi siya lumikha ng nilalang. Pagkatapos ay itcha pwera, pinabayaan. Bal arsala alayna rasula yarsiduna ila siratim mustaqim. Si Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng sangkatauhan. Nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya pinabayaan. Bal arsala alayna rasula. Ibig sabihin, nagpadala si Allah ta'ala ng mga sugo. Mga sugo. Allahu Akbar. Yursiduna ila siratim mustaqim, upang maggabay sa kanila kung sa paano nila kilalanin si Allah subhanahu wa ta'ala, kung paano nila kilalanin ang taglikha sa kanila sa tamang pamamaraan ng pagkilala. Hindi yung gagawa-gawa ka hanggang sa gagawa ka ng ribulto. Kasi ang iniisip mo, kasi para meron kaming yung kumbaga yung mapaghugutan. Oo, tinan mo, hugot, may hugot pa. Dumating sa hugot. Astagfirullahalazim. May hugot. Okay. Ang tanong ngayon, sinong nag-utos sa'yo na gagawa ka ng ganyan? Kasi bakit? Kasi si Allah, yung tagapaglikha, hindi siya bubo. Na kung saan, kaya nga niyang lumikha ng bagay na wala sa simula at nagkaroon. Khalaqallahu min Adam. Ibig sabihin, mula sa wala, fayujad at nagkaroon. Sinong nag-utos sa inyo na kung saan panghugot? Okay. Tanggapin na natin kasi para panghugot. Ang tanong ngayon, si Musa alayhi salam ba ay lumikha rin ng ganun panghugot para kilalanin si Allah Ta'ala? Yun ang tanong. Meron ba tayong mahanap or mababasa? Si Moses na kung saan ay gumawa ng ribulto kasi ang point niya para panghugot. Para hindi magiging waham. Ibig sabihin parang panaginip lang yung pagkilala siya Diyos. Hugot. Ginawa ba yun ni Musa o si Moses alayhi salam? Si Abraham. Ang tanong ngayon, si Abraham naman, gumawa ba siya ng ribulto bilang panghugot? Sinabi sa Quran, Zulpa. Parang sa parang panghugot, ganun. Bagos, ang kanyang tatay, sino ba ang tatay? Si Hajar, no? Yung tatay ni Abraham? Si Hajar, di ba? Si Hajar, isa sa mga nagbibenta ng mga ribulto. Tatay ni Abraham alayhi salam. Tingnan. At sinabi niya, Ama, wala kang mapapala sa ginawa mo, hindi yan makakatulong sa'yo. Kaya nga isang araw, ito yung magiging basyan natin na kung saan ang katuruan ng mga propeta ay katuruan ng Islam. Kasi bakit? Kasi si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago ko babanggitin yung talata, papasok mo tayo doon sa kwento ni Abraham alayhi salam. Konti. Prophet Abraham alayhi salam, na kung saan ang kanyang tatay na si Azar, isa sa mga nagbebenta ng ribulto, at ang kanyang anak ay propeta, si Abraham alayhi salam. Nagkaroon ng pagtatalo si Prophet Abraham sa kanyang tatay. Hindi ibig sabihin hindi niya bibigyan ng respeto yung kanyang tatay, kasi tatay yan. Sa Islam, take note, sa Islam,
Hindi ibig sabihin kasi nagtatalo ko siya ng magulang mo, sabihin hindi mo siya bibigyan ng respeto. Hindi. Kumbaga, ililinaw mo lang sa kanya kung ano yung katotohanan. Iba yung, I'm sorry, hindi ito pagtatalo ng nakasanayan natin. Bagos, ito yung paglilinaw sa kanya kung ano yung katotohanan. Kasi sa Islam, wallahi lazim, kung pwede lang na hahalikan namin ng pana ang aming mga magulang, ay hahalikan namin. O totoo lang. Ganito ang pagrespeto ng Islam sa kanilang mga magulang at kautusan ito ni Allah Ta'ala. Wa kada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana. Ibig sabihin, sabi ng mga scholar, ng mga mufassirun, tingnan mo, napakahalaga ng magulang. Maging Kristiyano man ang magulang mo o anong reliyon, kahit ikaw ang Muslim. Ganun yung pagrespeto na ibinigay ni Allah Ta'ala, ipinag-utos ni Allah Ta'ala sa mga Muslim na mananampalataya. Magkasunod sa pagsamba kay Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Yung wow lang. Pagitan lang ng wow. Pagitan lang ng wow. Sinabi ni Allah Ta'ala, wa kada rabbukum. Ibig sabihin, pinag-utos ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na walang ibang dapat sambahin liban na lamang na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. At mahalin niyo. Ipakita niyo ang lahat ng mga mabubuting gawa min kaulin wala amal, lalabas sa inyong bibig o ginikilos na inyong katawan, ipakita nyo at ibigay nyo sa inyong mga magulang. Wabil walidayni ihsana. Tinal mo? Ganito ang Islam, mga magulang, mga kapatid, mga kababayan. Okay, balik tayo kay Ibrahim. Hindi siya nakipagtalo sa kanyang tatay dahil nag-aastang siyang mas magaling pa sa kanyang tatay. Bagos gusto niya lang iligtas ang kanyang tatay mula sa kadiliman. Kasi ito kasi ang turo ng mga propeta, liyukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Ito ang trabaho ng mga propeta. Trabaho ng mga propeta ay upang gabayan ng mga tao, upang iligtas ang mga tao mula sa kadiliman patpunta sa liwanag. Kaya nga yun ang ginawa ni Abraham alayhis salam. Yun ang ginawa niya. Ngayon, ang nangyari ay hindi sumunod ang kanyang tatay at ang napakalaki pa ay naging kalaban niya ang kanyang tatay. Kung hindi ako nagkakamali, si Abraham alayhis salam, hindi ko na natandaan yung kanyang age. Sa panahon, hindi age na sakit edad. Baka mali lang yung pag-ano ko. Ano yung tama bro? Age? Ano tama doon? Edad, para hindi na edad, kasi pag age, kasi baka maraming tatamaan di ba? Age, walang gamot yun. Yun. Ibig sabihin, basta hindi siya matanda or hindi siya teenager, basta nasa bata. Okay. Pero dahil siya ay propeta, binigyan ni Allah Ta'ala ng napakabuting pag-iisip. Anong nangyari? Isang araw kasi itong mga piyesta-piyesta. Kaugalian ito ng mga tao. Piyesta. Nagsimula ang mga piyestang ito sa panahon ni Idris, sa baba ni Idris. Kasi may mga panahon doon, nakalimutan ko yung lugar doon na kung saan bawat taon na meron silang piyesta. Ang unang nagbuo nito sa panahon yun ay ang syaitan, si Iblis la'natullah alayh. Sa panahon yun, piyesta ito. May mga music, ganyan. May mga dance, may hawak, may touch. By touch, yung mga ganyan-ganyan. Astaghfirullahaladzim, ganon. Ibig sabihin, tabarrujat, di ba? Uso nito sa gawain ng mga jahiliya, gawain ng mga ignorante, gawain ng hindi nakakaunawa sa tamang katuruan ng mga propeta. Ngayon, sinabi ni Abraham alayhis salam, itong mga santong-santo ito, tingnan nyo, kay talagang wawasakin ko to pag doon na kayo sa doon sa lugar kung saan kayo maghahanda ng inyong mga pagpipestahan. Ngayon, ang ginawa niya, yun nga, shortcut, pinagbibiak na yung lahat ng mga santo. Tapos, ang nangyari, shortcut, hanggang sa nakita nga nila, tumambad sa kanila, yung mga santo, wasak lahat. Liban na lamang doon sa isa. Yung pinakamalaki. Yun yung pinahawak yung palakol doon. Sinabitan ng palakol. Ngayon, ang nangyari, nagkaroon ng discussion. Nagkaroon ng discussion. Investigation kung ano nangyari. Sinabi ni Abraham, kasi siya lang natira doon Nagkunwari kasi siyang may sakit Nagkunwari siyang may sakit. Ayon sa
sa story. Ngayon, nangyari ang nangyari. Nagkaroon ng discussion hanggang sabi ni Abraham alayhis salam sa malapit niya ng kahulugan, kasi sa atin parang naging summarize na to, ang mahalaga yung point, yung siyak, yung sabi ng Arab, yung siyak, yung shahid al-qissa, yung siyak ng kisa, yun ang mahalaga, yung point natin. Ngayon, sinabi ni Abraham alayhis salam, bakit ako ang tatanungin nyo? Tanungin nyo kung sino yung may hawak na palakol. Sinabi ng mga tao, paano namin tatanungin? Hindi naman salita. Yan ang problema sa inyo. Sumasamba kayo sa bagay, hindi makapagsalita, hindi niya kayang protektahan ang kanyang sarili. Same things din yung pinalabas natin nung nakarang Friday gabi. Yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sumasamba kayo sa mga sinasamba ninyo, nilangaw, hindi niya kaya nilang likain, kitam. At binibigyan nila ng pagkain, yung kumakain nun, yung langaw, astagfirullahalazim. Hindi kaya, sabi niya, alis ka dyan, hindi makagalaw. Kaya nga, isipin natin mga magulang, mga kababayan at mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Paano katutulungan ni mismo magsalita, hindi marunong. Ni mismo gumalaw, hindi marunong. At ikaw pa mismo ang lumika sa kanya, wayada billah. Kaya nga ang nangyari, Prophet Abraham alayhis salam ay sinunog siya ng kanyang kaum. Assalamualaikum. Sinunog siya ng kanyang kaum. Kita nyo? Hindi nakapagtataka. Bakit? Ang ginagawa kasi ng mga hindi mananampalataya, higit sa lahat yung mga Yahudi, sa panahon ng mga propeta ay pinagpapatay nila ang mga propeta, wayada billah. Ang mga Yahudi ang pinakauna na kung saan ay nakalagay sa mga libro na sila ang pumapatay sa panahon nila ng mga propeta. Wayada billah, mga Yahudi, pinagpapatay nila ang kanilang mga propeta. Si Yahya alayhis salam, pinatay nila. Si Zakaria alayhis salam, pinatay nila. Si Isa alayhis salam, papatayin din nila, kaso hindi nila napatay. Bakit? Ang tanong, bakit nila papatayin? Kasi nga Muslim. Ayaw nilang baguhin yung maling katuruan doon sa tamang katuruan. Malinaw sinabi sa Quran, liyukhrijahum minadh-dhulumati ilan nur. Ayaw nyo yun. Dumating ang mga propeta upang kayo ay iligtas mula sa kadiliman papunta sa liwanag. Ngayon, bakit nyo papatayin? Wayada billah. Kaya nga, si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bro, ilan lang tira? Kaya nga, gaya ng sabi ko kanina, ang lahat ng mga propeta ay iisa lang ang katuruan. At ang lahat ng katuruan na yun ay katuruan ng Islam. Kaya nga sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng mga propeta ay magkapatid. Magkaiba-iba lang ang kanilang magulang at ang kanilang katuruan ay isa lang. Ang kanilang katuruan ay isa lang. Ano sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Bada'udzu billahi minasyaitanir rajim, Suratun Nisa. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatubu alaikum wallahu alimun hakim. Tingnan nyo. Ito rin yung mga marunong sa may mga tafsir ito. Tulungan nyo lang ako kung medyo kasi medyo confidential to pag tafsir di ba? Confidential. Kaya nga napakahalaga ng pag-aaral. Wallahi lazim. Napakahalaga ng pag-aaral. Kasi bakit? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa may yuridullahu bi khairan yufaqihu fid din wa innamal ilmu bita'allum. Ibig sabihin, kung sino yung gagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ipapaunawa sa kanya ni Allah ta'ala ang reliyong Islam. At kung sino yung gustong umunawa ng reliyong Islam, reliyon ng mga propeta, kinakailangan niyang mag-aral. Yan nyo? Ang gusto lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha, kaya siya nagpadala ng mga propeta. Yan nyo? Kaya siya nagpadala ng mga propeta, liyubayyina lakum yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Ibig sabihin, pagpadala niya kay Abraham alayhis salam, anong purpose? Upang i-refresh sa kanila kung ano yung katuruan ni Nuh alayhis salam. Or kung ano yung katuruan ng mga propeta na mas nauna pa kan Ibrahim alayhis salam.
At ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala si Musa alayhi salam or si Moses upang i-refresh sa kanila ang katuruan ni Abraham alayhi salam. Ganun yun. Liubayyina lakum. Sabihin, upang i-refresh sa inyo ang katuruan ng mga naunang propeta. At pagbaba ni Isa alayhi salam or si Jesus Christ, liubayyina lakum, ibig sabihin, upang i-refresh sa inyo ang katuruan ni Musa alayhi salam. At nang ibinaba na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din, same things, upang i-refresh sa inyo ang katuruan ni Isa ibn Maryam alayhi salam. Ibig sabihin, kung susuriin natin, yung katuruan ng lahat ng mga propeta ay isa lang. Lahat ng katuruan ng mga sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay isa lang. Magkaiba-iba man ang kanilang mga magulang, magkaiba-iba man ang kanilang mga henerasyon, pero ang kanilang katuruan ay iisa lang. Allahu Akbar. Yun ay ang katuruan ng Islam. Bro, meron ba? 5 minutes ba? Kaya nga, sinabi ni Isa alayhi salam sa Bani Israel, kasi take note, ang lahat ng mga propeta ay may kanya-kanyang assign sa bawat nasyon. Ito ang take note natin, lahat ng mga propeta ay mayroong assign sa bawat nasyon. Hindi ibig sabihin kasi sikat si Prophet Isa alayhi Jesus Christ, under niya lahat ng nasyon. Hindi tayo ang Diyos, hindi tayo ang naghahatol at nagbibigay ng batas. Siya ang tagapaglikha, ang nagdidesisyon kung anong atol sa kanya, kung ano yung saklaw ng kanyang pagiging propeta, kung hanggang saan lang. Si Propeta Isa ibn Maryam or si Jesus Christ, ang kanyang saklaw lamang ay sa Israel. Yun ang kanyang saklaw. At malinaw yun sa mga talata sa Quran. Kaya nga sabi ni Isa ibn Maryam, anak ni Maryam, si Isa na sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, Bala'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel. Tignan nyo, nang sinabi ni Jesus Christ, nang sinabi ni Kristo, o angkan ng mga Israel, angkan ng Israel, inni rasulullahi ilaikum, katotohanan, ako ay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala tungo sa inyo, tungo sa Israel. Hindi sinabi tungo sa sanlibutan, tungo sa inyo, ibig sabihin tungo sa Israel, para sa Israel lang. Ang tanong, taga-Israel ka ba? Ang tanong, taga-Israel ba tayo mga Pilipino? Sa ilong pa ngayon, napakalayo na. Astagfirullahaladzim. Malinaw Bani Israel, mga taga-Israel, ako ay sugo mula kay Allah Ta'ala sa inyo, taga-Israel. Hindi sa sanlibutan. Ito, take note, isa ito sa mga kaalaman na dapat natin matuklasan. Kasi bawat nasyon may propeta. Doon malapit sa Makkah, sila Hud, di ba? Sila Saleh, di ba? Bawat nasyon may mga propeta yan kung napagtantuhan natin. Minsan sa isang lugar 2 propeta. Minsan madami. Sa panahon ni Moses alayhi salam, ilan yung propeta? Kung di ako nakakalimot, pati yung kanyang alalay, propeta yun. Si Nun, Ibn Nun, kung di ako nakakalimot. Si Prophet Muhammad, ni Moses alayhi salam, nang siya'y maglakbay ay meron siyang kasamang bata. Propeta yun. Si Joshua, di ba? Propeta, di ba? Yun yung nagdadala ng kanyang mga dadalhin. Kasi bakit? Meron silang imimit. Sabi ng mga ulama, propeta rin yun. Sinabi nila, hindi, wali. Aulia, isa sa mga aulia. Sabi niyo ng aulia, mga special na tao na binigyan ng tagapaglikha ng kapangyarihan na wala sa iba. Kasi yung si Khidir, yung kanyang knowledge, alam niya yung kung anong hinaharap, pero hindi naman lahat. Kasi bakit? Kasi nung magsalam sa kanya si Musa alayhi salam, assalamu alaikum, nakalimutan ko yung sanad. Basta yung point, nagrespeto, bigay ano yung sa Tagalog bro, hindi ko masyado yung magsalam, magbati. Sinabi ni Khidir, fa anna ardukas salam, sabi niya. Sabihin, parang nagtatanong siya na, parang nagtataga na,
meron bang lugar na kumbaga mapayapa, parang ganoon? Ha? Yun yung parang na-reflect ko. Kung meron man medyo pagkakamali sa pag-meaning doon, nandiyan naman yung mga husgatin ng mga ulama, di ba? Ang point ko dito, ibig sabihin, si Khayder yung ini-imit niya sa panahon yun. Ibig sabihin, ang gusto kong emphasize dito, ibig sabihin, ang bawat lugar, may mga pagkakataon, may dalawang propeta, at iba't ibang lugar, may dalawa, may isa, at higit pa. Tapos, ang gusto kong i-emphasize, si Isa ibn Maryam, si Jesus Christ, na kung saan, siya ang propeta doon sa Israel. Siya ang propeta sa Israel. Ngayon, una, siya ang propeta sa Israel lamang. Okay, take note, sa Israel lamang. Tanong, taga saan tayo? Sabihin, hindi tayo kasali. Huwag ka nang sumali, hindi ka kasali, hindi ka Israelian Kilay pa lang at saka Ilongin, napakalayo na. Di ba? Hindi ka kakabilang sa mga Israelian, huwag kang sumali doon. Ibig sabihin, doon sa isang surot, hindi mo na sa sarili mo. Pangalawa, anong utos ni Isa ibn Maryam? Sambahin ang nag-iisang Diyos. Ka rin, bakit? Ginawa mong 3. Sambahin ang 3 Diyos. Persona, ginawa mong 3. Pangatlo, anong utos ni Isa ibn Maryam? Huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sinamba mo yung Diyosan, hindi mo rin nasunod. Astagfirullahaladzim. Ibig sabihin, napakaraming mga bagay na hindi mo nasunod sa katuruan ni Isa ibn Maryam. Kasi bakit? Kasi hindi ka kasi nag-aaral. Hindi mo kasi inaalam kung ano yung katuruan ng mga propeta. Kasi bakit? Yun ang makakapagligtas sa'yo. Yun ang makakapagligtas sa'yo. Malinaw, sabi ni Allah Ta'ala, liyukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Ito ang mga gawain ng mga propeta upang iligtas ang kasangkatauhan sa kadiliman papunta sa liwanag. Papunta sa gabay. Ngayon, ang tanong, saan mo kinuha yung gabay mo? Sa propeta, hindi ka maliligtas. Hindi ka maliligtas. Wallahi lazim, hindi ka maliligtas. Kaya nga sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago ko sabihin yung hadis, ipapatuloy ko yung aya. Sinabi ni Isa ibn Maryam, O Bani Israel, ako ay sugo galing kay Allah Ta'ala at sugo sa inyo. Ibig sabihin sa mga Bani Israel, musaddikan lima bayna yaday minat Taurah. Bro, ano ba yung pagtafsir ito? Musaddikan lima bayna yaday minat Taurah. Papagpatunay sa Taurah, Sa Taurah. Ibig sabihin, malinaw sa Taurah nabanggit. Sino nabanggit dito? Si Jesus? Titignan ko lang dito kasi may tafsir naman Wazkur ayyuhar rusul. Ibig sabihin mo sa kanila, ya Muhammad. Si Muhammad naman ito yung tafsir niya. Likaumik. Kala Isa ibn Maryam sabihin mo ya Muhammad sa kaum mo. Kasi sa kaum ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam may mga Kristiyano. Sa Madina may mga Kristiyano. Ganun din sa Makkah. Kasi bakit? Yung asawa niya mismo, si Khadija bin Khuwailid, ang kanyang uncle or pinsan, kung di ako nakakalimot, ay Christian. Kaya nga sinabi ni Allah sabihin mo ya Muhammad sa iyong kaum, sa iyong nasasakupan doon sa panahon yun. Sa Madina, kung hindi ako nakakalimot dito, wallahi musta'an, wallahu alam. Ang mahalaga, ang point ko kumbaga, ipinahayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa mga Kristiyano. Sabihin mo diyan sa mga Kristiyano kung anong sinabi ni Isa, kung anong sinabi ni Jesus Christ, ni Isa ibn Maryam sa kanyang kapanahonan doon sa Israel. Inni Rasulullahi ilaikum. Katotohanan si Jesus ay sugo. Tingnan nyo. Kasi sa panahon kasi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron ng Trinity. Meron ng Trinity sa panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron ng Trinity. Kaya nga, gustong ilinaw sa kanila ng tagapaglikha kung ano yung tunay na katuruan ni Isa, Jesus Christ, ibn Maryam. Kaya sinabi niya, O Muhammad, ipaliwanag mo sa kanila kung ano yung katuruan ni Isa ibn Maryam o Jesus Christ. Ibig sabihin, siya ay sugo, malinaw. Na kung saan, musaddikan lima lamma jaa qabli min at-Taurah wa shahidan bisidqin rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da'iyan ila tasdiq bihi
falamma ja'ahum Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ayatil wadihatin qalu hadzal ladzi ji'na bi sihrin mubin. Ibig sabihin, pinakilala ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Jesus Christ na kung saan ang kanyang katuruan ay gaya din ng kanyang katuruan. At malinaw na nakasaad sa Taurah na kung saan ay nabanggit na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Taurah, si Ahmad. Ibig sabihin, mga Kristiyano sa panahon niya, sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gusto ko lang ilinaw sa inyo na kung saan hindi ako imitator. Ibig sabihin, hindi ko binabago yung katuruan ng mga propeta, bagos gusto ko lang ipa-refresh sa inyo, ipaalala. Hindi ako naggawa-gawa. Ibig sabihin, pinadala ko dito ng tagapaglikha. Kasi bakit? Kasi nabanggit na ako doon pa sa Taurah. Hindi pa ako pinapanganak, hindi pa ako nabubuhay, nabanggit na ako susunod ako kay Isa ibn Maryam. Malinaw na nabanggit doon. At mismo, yun ang sinabi ni Jesus Christ. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel. Sinabi ni Isa ibn Maryam, "O Bani Israel, katotohanan ako ay sugo sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At merong susunod sa akin ng isang sugo na nabanggit doon sa Taurah. Ang kanyang pangalan ay si Ahmad." Ibig sabihin si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upang ipagpatuloy ang aking katuruan. Upang ipagpatuloy ang katuruan ng mga propeta. Na kung saan pamamaraan ng Muslim. Malinaw. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis na kung saan ay napakahalagang hadis. Sinabi niya, walladhi nafsi biyadi Muhammad. Ibig sabihin, sumumpa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, yung isang taong matino, isang taong mapagkatiwalaan, kapag sumumpa, ibig sabihin, totoo talaga yung sinasabi niya. Kapag ang isang taong mapagkatiwalaan, pangalan ni Prophet Muhammad, Amin, Siddiq, yun ang mga pangalan niya, mga palayo niya, kasi siya ay mapagkakatiwalaan. Maging ito man ay Muslim o hindi Muslim. Sa panahon niya, wallahi lazim, i-search niyo si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya siyang taong mapagkakatiwalaan at siya ay sumumpa. Walladhi nafsi biyadi Muhammad, siya ay sumumpa sa kanyang tagapaglikha. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay susumpa, ibig sabihin, napaka-importante niya kanyang sinasabi. Napakahalaga ng kanyang sinasabi. Kapag ang isang tao ay susumpa, ibig sabihin ay napakahalaga ng kanyang sinasabi. Mensahe. Anong sinabi niya? Katotohanan. Ang mga Kristiyano at mga Hudyo, kung hindi nila susundin ang aking pamamaraan at sila ay mamamatay sa pamamaraan nila, wayada billah, sila ay makakapasok at maninitila sa impyerno habang buhay. Wayada billah. Kaya mga magulang, mga kapatid at saka mga kababayan, binigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tamang pag-iisip, tamang pag-uutak. Iba sa mga animal. Bakit? Anong hikma, anong purpose? Upang maunawaan natin ng lubos, ng gusto ang katuruan ng mga propeta. Kasi bakit? Kasi dyan lang tayo maliligtas. Kaya nga, tanungin natin ating mga sarili. Yung pamamaraan ko ba ay pamamaraan ng mga propeta? Yung katuruan ba na na-adapt ko? Ay katuruan ba ito ng mga propeta? Kasi kung hindi mga kapatid, mga kababayan, mga magulang, wallahi lazim, hindi yan makakatulong sa iyo. Magbago ka. Bukas pa ang pagbabago. Bukas pa ang kamay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kung sinong nais magbago. Habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa, mga magulang, mga kapatid at mga kababayan. Sama siya, bro. Naway nagbigay magandang mga paaral sa atin yon, at hingin natin sa tagapaglikha buksan ang ating mga puso upang gabayan tayo, upang makita natin yung liwanag na tinukoy sa Quran, at malinaw naman yung liwanag doon, yung pamamaraan ng mga propeta. Wala nang ibang liwanag. Kaya nga ulitin ko, take note, kung ang pamamaraan mo ay pamamaraan ng propeta, ligtas ka. Pero kapag hindi, wayata bila, magbago ka. Hanapin mo yung pamamaraan ng mga propeta, kapatid. Kasi bakit? Yun ang tunay na kaligtasan. Yun ang tunay na kaligtasan.